Tusok-tusok, ihaw-ihaw. Yan ang mga nakasanayan nating street foods o mga pagkain sa kalye. Pero sa Quiapo, may kakaibang paandar dahil ang ibinebenta sa kalsada, tempura. Hindi na lang pang resto, pwede na rin sa kanto. Shala! Pagpatak ng alas 2 ng hapon, nakapwesto na ang cart na ito sa may ilalim ng tulay sa Quiapo. Nagsisimula na siya magluto ng mga ibebenta niyang street food ngayong araw. But it's not your ordinary street food. Ang ibinebenta niya, crablets, okoy, lumpiang isda, at tempura. Mga seafood na ang atake pangkalye. Pati nga raw ang presyo, presyong kali lang din. Ibinebenta nila ng 15 pesos kada piraso ang tempura at lumpiang isda. 50 pesos naman ang isang takal ng crablets at kada piraso ng okoy. Dahil kakaiba at mura ang paninda, ang mga napapadaan ay intriga. Masarap siya, in fairness. Then, kumbaga sa presyo niya, pangmasa talaga. So, every time na nag-visit ako dito, lagi talaga akong nabili. Parang wala masyadong nagtitinda nito around Manila, so kaya binabalik-balikan sila. Bago kasi sa restaurant na kinakain ako puro yung seafoods is yung yung fresh, pero dito kabog, fried. Ngayon ko lang din natikman yung fried. Super enjoy at saka masarap siya. Pwedeng lahat makabili. Kasi mahal na ngayon ng seafood eh, di ba? Worth it naman po yung price niya para sa sa pagkain. Okay naman po yung lasa niya, masarap. Kaya first time ko po talagang pumunta rito, madayo lang po itong street na yan po na to. Yung ganito, hindi mo naman siya expect na makakain mo ng ganito, pero masarap, malambot. Worth it po. Ang nakaisip na magtinda ng tempura sa kalye, si Francis aka Tata Achot. Nagsimula ako dyan sa may Picampa. Dyan sa Picampa, marami mga dorms dyan na karamihan, mga kapatid natin, mga Muslim ang nakaano. So nag-isip ako ng isang business ko. Marami na kasi nagtitindang chicken doon eh. So yung business ko na yun talagang kakaiba na pwedeng anuhin ng mga Muslim, di ba? Na pwede rin sa Kristiyano, pwede kahit sinong tao. So naisip ko nga yung tempura. So nagsimula ako doon. Pero bago rin nakapagtinda ng tempura, pinag-aralan niya munang mabuti ang paggawa nito. Ang tempura kasi sa Japan nagsimula. Tinayo ko yan March, siguro as early as January, nagre-research na ako. Meron siguro 2 or 3 months ako bago ko finally na inano ko, pinapatikim ko muna sa ibang tao. Tapos tuloy ang research. Hindi ako nagdunong-dunungan. 4 na buwan mula na magbukas, ang isa niyang cart naging 2 at madadagdagan pa ng isa. Ang ultimate goal niya kasi magkaroon ng maraming cart at pwesto. Nung una kasi hindi ako ganong kumikita. Pero nung naging 2 na siya, ayan na, lumabas na yung kita niya. Tapos siguro lalo na kung maging 3, 4, 5, 6, 7, wala di ba mas maganda. Kaya lang, siyempre dagdag responsibilidad, dagdag puhunan, at dagdag pagod. Pero okay lang. At saka, kasi napakasarap sa nung maririnig mo sa tao na ang sarap. Sa 2 pwesto, nakauubos raw sila ng 700 piraso ng tempura sa isang araw. Doon sa Picampa ko, nagre-range lang yun ng mga 200 pieces, di ba? Itong sa Quiapo, nagre-range ng 400 to 500 pieces. Kaya lang ngayon, medyo nag-uulan. Pag talagang umulan, kahit siguro mo, ikaw ba, umuulan, karamihan ng mga tao ngayon, ang sasakyan, motor, di ba? Sa traffic. Kaya, ang parokyano mo, sigurado, karamihan nakamotor. So, yun na lang, isipin mo na agad. Paano ka pupuntahan ng tao pag umuulan? Nakamotor yan. At tumbas ng 30 hanggang 34 kilos ng hipon na nauubos kada 3 araw. Tempura pa lang yan. Marami rin daw kumumenta ang crablets at lumpiang isda. Kaya naman ang kita, umaabot daw ng 5 digits kada buwan. Kitang-kita. Hindi lang kay Francis malaking tulong ang kanyang negosyo, pati raw siyempre ang kanyang mga tauhan na ambunan din ng grasya, lalo na ang tinderang si Daphne. Bali po nakakatulong po siya sa akin, hindi lang po para sa akin, para din po sa anak ko kasi po nabubuhay ko po siya dito sa ganitong paraan. 19 years old pa lang si Daphne pero isa na siyang single mom, kaya ganun na lang ang pagpupursige niyang magbenta sa kalye.
Sobrang hirap po. Ang kalaban po namin dito, ulan tsaka araw po. Kapag maaraw po, sobrang tumal din naman po kasi po wala pong nalabas na tao. Pag maulan din po, ganun din po. Bali, ano lang po, timingan lang po talaga sa malakas, sa mahina, ganyan po. Pero pasalamat pa din po, madami pa rin pong bumibili sa amin kahit maulan po tsaka maaraw. May mga pagkakataon din daw na dinudumog sila kahit na mag-isa lang si Daphne, laban pa rin. Kapag dinudumog naman po kami dito, pinapaayos na lang po namin yung pila para hindi po masyadong makasagabal sa mga daanan. Ang una pong dumating, ayun po yung unang pagsisilbihan. Tapos sunod-sunod na po yun. Kung sino po yung sunod dun sa may nauna, ganun po. Malaking bagay raw ang mga vloggers para makilala sila. Mula nang ma-vlog, dumami ang bumibili sa kanila. Si Daphne na lagi naman ang mga vlog, pinansagang Tempura Girl sa social media. Si Tempura Girl, pamangkin ng asawa ko yan. Siya ang kauna-una-unahang kong tao. Masipag, tsaka fast thinker, may malasakit sa trabaho. Yun, responsable, masipag. Yun ang maganda kay Tempura. Tsaka kung kukuha kayo ng tindero, tindera, ang advice ko talagang hindi naman sa pa-standard EPK, hindi. Kukuha ka na rin lang, babayaran mo na rin lang yung magiliw sa tao. At higit sa lahat, bayaran mo ng maayos. Huwag mong baratin. Sa mahal ng hipon, nakapagtataka kung paano na ibebenta ng mura ang tempura ni Francis. Nasa diskarte raw yan. Hanapin nyo yung kuta nung halimbawa hipunan o kaya banukan. Hanapin nyo yung kuta niya kung saan talaga rektang binabagsak ng mga suppliers. Kasi unang-una makakamura kayo at pangalawa, sariwa ang mabibili nyo. Kasi kung bibili lang kayo sa tabi-tabi lang, talagang mapapamahal kayo. Ang pagiging street vendor, hindi raw madali. Hindi raw biro ang araw-araw na pakikipagsapalaran sa kalsada. Kahit anong trabaho, lalo na pagtitinda, mahalin mo. Araw-araw mong gagawin yan eh. Huwag tumigil sa pagtuklas kung paano mo mai-improve yung produkto mo. Tuloy-tuloy lang. Marami mang panganib at dumaraan sa kalsada. Marami rin namang oportunidad na naghihintay para kumita.